guys! So ayan guys, gagawa na naman tayo ng clubhouse sandwich for TISTA assessment for domestic worker NC2. So ayan guys, kailangan lamang na nakaprepare lahat ang ating mga ingredients kapag sumasalang na tayo sa assessment sa TESDA. Kasi guys, doon is merong oras talaga. And then sinabi naman yan sa ating mga training center. And then of course, dapat alam mo yung mga ingredients ng ginagawa mong task or binibigay sa'yo na task. Kasi yung oras na ibinigay doon ay minsan hindi enough. So dapat sa tamang oras ay mailabas mo na yung mga task na binigay sa'yo. So, hindi po ako perfecto guys. Disclaimer lang po. Hindi rin po ako assessor and then hindi rin po ako part ng training center and then hindi po ako part ng TESDA. Ito po ay isa po akong nag-a-assessment din. Isa rin po akong gustong maging OFW kaya aral din po nito or nag-training din po para pumasa sa assessment. So, ayan guys, doon dapat prepare na po talaga lahat. And then, make sure malinis yung ating ginawa kasi tayo rin po ang kakain yan after. So, dapat yung ginagawa mong task doon is dapat alam mo rin ang pangalan at alam din kung para saan. Ayan. Ito guys, ang ginagawa ko ay clubhouse sandwich. Ito po yung clubhouse sandwich. And of course guys, ayan guys, ay dapat mabilis yung ating paggawa doon para hindi maboring mag-aantay sa atin yung ating assessor. Kapag pinerform natin guys yung ating task na binigay, and then dapat po kalmado lang tayo para hindi tayo maligaw-ligaw kapag tinanong tayo ng assessor at nakakasagot tayo. Kasi guys, ang alam ko meron din pong bumabagsak sa assessment. Kaya hindi naman ganun kailangan na sobrang perfect. Basta lang dapat alam mo yung ginagawa mo at dapat masagot mo yung assessor na magtatanong sa'yo. So, yan lamang guys. And then, dapat hindi ka lalagpas sa oras na binigay sa'yo. And of course, doon naman sa mga ingredients, naka-prepare na doon guys. And then, kung ano ingredients nandoon, huwag kang humingi doon sa assessor guys. Basta i-perform mo ng maayos. Na dapat kahit kulang yung ingredients ay mabuo mo pa rin po. So, ayan lang guys, ganyan lang paggawa ng clubhouse sandwich. Easy lang naman siya talaga. Basta alam natin yung mga ingredients na ginagawa natin. So, ayan guys, dapat ang clubhouse guys is meron toothpick magkabilaan para madali po siyang mahiwa. Pero dahil nga dito ko to ginawa sa bahay namin, ay gin-example ko lang po. So, wala akong toothpick. So, ayan mano-mano, iniingatan ko lang na hindi talaga siya masira. So, ayan guys, kapag may toothpick kasi guys, mas madali po siyang hiwain at makakatayo po siya ng maayos kapag i-design nyo. Kung makikita nyo naman guys, hindi siya masyadong kapit na kapit kasi wala po siyang toothpick. Pero doon naman napakaraming toothpick guys. So ayan, ganyan lang guys. Kaya nung ako ang nag-assessment guys, pinili ko ang clubhouse kasi easy siya gawin at minsan ginagawa na rin natin siya. Ayan lang guys, sana mo natutunan natin sa ating video. Kapag ako mo natutunan so much. Sana po may natutunan kayo. Thank you po.